Hi everyone, good day and welcome back to our channel Mergence Garden. So today guys ay papakita ko to sa inyo. Ito yung mga tinusok ko na mga dahon ng ating mga peach snow and murasaki. Kung naalala nyo guys, yung dun sa puno ng kalamansi. Yan. Ayan sila guys. Ayan na lang yung natitira and kunti na lang sila. Kasi kinukuha ko na yung iba. And marami na akong naitanim. Dito, ito yung mga una kong na-harvest before guys na mga peach snow and murasaki. Ayan. Yung mga pinatong ko na yan dyan guys. Galing yan doon sa ating mga nakasabit. So, yan yung mga naunang natuyo yung leaves and nagmashi na yung leaves. So, kinuha ko na yung mga babies nila. Dito din guys ay meron tayong nailagay ng mga babies ng mga peach snow and murasaki. So, ayan sila. Medyo dehydrated na, so kailangan nilang i-water. So, yung ano ko dito ay medyo natutuyo na yung ating variegated Mendoza. Medyo maselan talaga siya guys sa lowland. Dito sa akin na. Ewan ko sa inyo guys kung okay lang ba siya sa inyo. Pero medyo matagal-tagal na din naman na to guys. And nakuhanan ko na nga siya ng cuttings. Kaso lang, ayan, yung pinugutan ko sa kanya ay bumigay na. Yan yung mga peach snow and murasaki natin guys. Mga tinabi ko dyan. Okay naman sila. So, balik tayo dito guys. Ayan. Ito yung mga nasunod ko na harvest. Ayan sila. At didiligin natin yan mamaya kasi sobrang tuyo na talaga. Ayan. Tapos ito. Ayan. So, ngayon, naka-harvest na naman ako. So, ang ginawa ko sa kanya guys ay hindi pa talaga tuyo yung leaves nila. So, yung may mga babies na ganyan. Kinuha ko na, pinutol ko lang guys ng gunting. Yan, kung makikita nyo, yan may mga sugat pa yung mga mother leaves nila. Pinutol ko lang yan guys. Kagaya nito, ito, mga pinutol ko na lang din to guys. Ayan tingnan nyo to. Natutuyo na lang yung mother leaves na natira sa kanya. Ayan, ito. Ayan. Ayan natuyo na lang siya sa mga pinutol ko guys. So ito, ang gagawin natin ito guys ay ipapatong lang natin. So dito nag-ready na ako ng old pots ko. So ang gamit natin dyan ay garden soil at fresh rice hull. So ganyan lang guys yung gagawin natin. Ayan tingnan nyo. Yan, lipat natin dyan. So ganyan yung ginawa ko sa kanya. Ganyan. Inugot ko lang siya. Ayan. Tapos, ang gagawin ko lang dyan guys ay ipapatong ko lang siya. Ayan. Marami na tayong mga napropa galing dun sa mga biniti natin na yun. So, ginanito ko na siya guys kasi malapit na naman dito mag-ulan-ulan. So, kapag umuulan kasi lagi guys, tas lagi silang nababasa, lalo na nasa labas to nakahang. Ang nangyayari ay nabubulok. So, inagapan ko na. Habang mainit-init pa ngayon, ilalagay na natin sila sa soil para naka-ready na sila guys. Natutuyo na lang kusa yung mga leaves na natira sa kanya. Pinugutan natin ng mother leaves. Tapos, kapag natuyo na yung niyan guys, sugat ng mother leaves niya, pwede na natin yan i-mist. So, sa ngayon, wag muna nating i-mist. Kasi may possible na maapektuhan din yung babies niya kapag nag-rot yung mother niya guys. So ganun yung ginawa ko dito sa mga eto. Nung natuyo na yung mother leaves niya ay saka ko sila dinilig. So first time ko to guys ginawa yung pa-propagate ng tinusok ko kasi wala na nga talaga akong area, wala na akong mapaglagyan sa kanila. Sayang naman kung mabubulok lang sila guys, diba? So yun yung naisip ko, tusok sila at ihang dyan. So ito, okay naman sila guys at naka-harvest naman nga tayo. Sana mas mapalaki pa natin to at sana maging maganda yung growth nila.
Kasi sayang naman guys kapag mabubulok lang yung mga leaves or matutuyo lang yung mga leaves ng ating mga succulents. Kaya maganda pala yung ganito na kapag wala kayong area na mapaglalagyan ng mga propagation nyo, pwede nyo silang isabit. Tapos kapag lumabas na yung baby, ganito gawin nyo, i-cut nyo na lang kapag pwede nang ma-harvest. Makikita nyo naman yan guys kapag pwede nang ma-harvest kasi mayroon na siyang rosette. Yan, kagaya niya no, may rosette na pwede nang makuha. So ganyan guys. Tapos ang gagawin natin ito ay lalagay lang natin to sa medyo malilim na area. So bright naman na area guys, pero hindi sila masa-sunburn dapat. Ayan. And didiligin natin to later. So ayan sila guys. So, dito naman guys, ay nilabas ko yung ating napakalaking laura. Ayan, kung mapapansin nyo, hindi na nga kasya sa ating camera. Ayan, napakalaki ng pot na to guys, oh. Ayan. Grabe, ang bigat niya. Sobra guys, nahirapan ako nito nung kinuha ko siya doon sa loob ng greenhouse. So, nilabas ko na lang siya dito sa, may upuan kasi dito makulimlim. Doon guys, sobrang init sa loob ng greenhouse. Ayan o guys, tignan nyo. Sobrang init, 'di ba? Kaya hindi talaga ako makakatagal dyan sa loob. So ngayon, ang gagawin natin dito guys ay lilinisin natin itong ating laura. And sabi ko nga sa inyo before ay gusto ko nga itong paghiwa-hiwalayin kasi nga yung yung laura ko na to na one head lang before at nagsimula lang talaga to guys sa maliit na laura na nabili ko dati tapos napalaki ko siya. Nung lumaki siya ay naging 2 heads siya guys. And then after niyang mag 2 heads, nagkaroon ulit siya ng panibagong 2 heads sa magkabilaan. So ang nangyari, naging 4 heads na siya. So dahil sa sobrang sunlight na natatanggap niya dun guys sa area na napaglagyan ko sa kanya ay nagkakaroon siya ng bleaching sa kanyang mga tips. Pero carry naman yan guys, hindi naman yan papapano. Ayan kung mapapansin nyo mayroong mga white sa mga tips ng kanyang leaves. So ngayon, gagawin natin guys ay lilinisan natin siya para hindi siya puntahan ng mealybugs kasi maraming beses na din to guys nagkaroon ng mealybugs sa akin. So, ang ginagawa ko, nililinis ko lang siya tapos pinapatay ko yung mealybugs and then after nun, nag-spray ako sa kanya ng 7 para mamatay talaga lahat guys. So, yun yung ginagawa ko sa kanya. Kaya hanggang ngayon, okay pa rin siya. Yan. So, ngayon guys, ay tatanggalan natin siya ng mga dry leaves kasi napakarami niyang dry leaves at i-check na rin natin yung kanyang ilalim kung may mealybugs ba o wala. Yan. Tingnan nyo guys, oh. Lalaki no. Pinag-iisipan ko talaga to before pero naisip ko napakarami ko na guys laura. May mga babies na to guys na napapalaki ko na rin ngayon. So, naisip ko wag ko na lang paghiwalayin at baka maganda to kapag nag-trail siya guys, 4 heads. Diba? Ayan. Pwede na natin itong tanggalin kasi ayan o, tingnan nyo. Okay lang yan kahit medyo hindi pa tuyo yung ilalim niya. Iniinuman niya yan guys pero kailangan na nating tanggalin. Ayan, meron na nga siya guys mealybugs kasi napakarami niyang dry leaves sa ilalim. Ayan. May mga mealybugs na siya. So, kunin ko lang guys yung tweezer natin. Ayan guys, nakakuha na tayo ng tweezer at nag-ready na rin ako guys dito ng 7. Ayan, tinimpla ko na siya at dito ko siya nilagay sa pang-spray natin. Ayan. Ito yung binigay sa atin ni Sis Jamaica. Yan, shout out Sis Jamaica, thank you. And then yung 7 na ginagamit ko guys ay ito. Ayan, hindi na to yung may bawas na ginamit ko guys. So, dalawa kasi to na binili ko. So, yung nilagay ko dito ay yung may bawas na. So, ito, para makita nyo guys, ito yung 7 na ginagamit ko sa kanila para sa mealybugs. And para na rin guys sa mga uod. At iba pang insekto. Ayan, para after natin guys magtanggal ng mga dry leaves ay isprayhan natin siya ng 7. Kasi may mga mealybugs na talaga siya guys. Medyo matigas din yung dry leaves niya, oh. Kailangan natin tong tanggalin para mawala yung mealybugs. Kailangan nating linisin ng maigi. Before guys, napakarami nitong babies dito sa baba. So yun yung mga kinuha ko kasi nagkaroon na siya ng mealybugs.
So, kailangan tanggalin ko talaga yung baby niya. Ayan. And yun na nga yung pinapalaki ko. Malaki na siya ngayon guys So, kapag nagtatanggal ako ng mga dry leaves guys at nakikita ko yung mealybugs, dinudurog ko na rin siya ng tweezer. Para mamaya guys, kapag nagdilig tayo, unti na lang yung mealybugs dyan. Ayan. Hindi makuha-kuha ng tweezer. Medyo nahihirapan talaga ako mag-tweezer. Matigas kasi. Ganyanin na lang natin guys para matanggal. Tingnan nyo guys, napakarami oh. 'Di ba? Kailangan talaga natin tong linisin. And alam nyo guys, itong Laura ay napopropagate din through leaves. Kaya kung gusto nyo magparami ng Laura, mabait lang to guys dito sa lowland. Ito yung Echeveria na pwedeng-pwede sa mga beginners. Gustong-gustong pwedeng-pwede dito sa lowland kasi mabait lang talaga siya. Ayan. Ito nga oh, nilipat ko na siya sa big pot. Kasi ang laki-laki na niya. Sobrang bigat talaga nito guys, sa totoo lang. Ayan oh. Kasi guys, tingnan nyo pati sa center ng pagitan nila oh. Yan oh. Papansin nyo, diba? One head lang siya. Tapos, nag-separate yung ano niya kasi naging 2 heads siya. So, ngayon, 4 heads na siya. Nagsiseparate na rin guys yung dito niya banda oh. Oh. Kaya ito yung pinag-iisipan ko kung paghihiwalayin ko ba siya. Kung sa paghihiwalayin ko siya guys ay pwedeng-pwede na kasi nakaseparate na talaga yung kanilang mga heads. Pero parang nanghinayang ako. Iniisip ko kung hayaan ko lang siya lumaki tapos hayaan ko siyang mag-trail. Kung ano ba itsura niya. Parang ang ganda guys. Yan no. Kailangan talaga tanggalin. Yan. Tingnan nyo guys. So, grabe. Ang tigas tanggalin guys ng iba. Yan. Kailangan linisin yung mga ganito. Nakadikit talaga sa stem. Diyan kasi guys sumisiksik yung mga mealybugs. Ayan. Tanggalin natin yung kahit yung pa guys. Ayan, may mga ganyan. Tanggalin natin para matanggal na lahat, malinisan lahat. Kasi hindi magtatagal, matutuyo din yan. Ayan, natanggalan na siya ng isang leaves. Pwede natin i-propagate yan guys. Dito, napakarami pa oh. Grabe, dami. Yan na guys oh. Dami. Yan oh, may mealybugs dito sa baba guys oh. Problema lang nito kapag nakarating na sa soil niya guys. Yan oh. Kailangan nating patayin yan. Kasi dadami yan guys. Kapag nakarating yan guys sa pinakaano nila, puno or roots. Kakainin yan yung roots ng ating succulents. Tapos wala na. Hindi na yan guys lalaki. Kailangan na natin yang i-uproot. So dito, meron na siyang mga mealybugs. Wala guys, ang dami niya mealybugs na sa ilalim. Pero hindi ko to guys i-uproot. Ayan oh. Hindi ko siya i-uproot. Didiligin ko to ng 7. Nandito pa yung mealybugs niya. Yan. Ganyanin natin ng 7 guys. Namamatayan sila. Yan. Ito yung 7 natin. Oh. Shake lang natin. Yan. Ganyanin natin. Diligin natin ng 7 para mamatay. Hindi na yan makakataka sa 7. Yan.
Tapos ganyanin pa rin natin para sigurado. Tingnan nyo guys, ang lalaki na ng roots nila oh. Lalaki ng roots niya. Wala, dito lang siya sa top ng ano guys, ng roots. Nasa top lang siya. Yan. Tagalin ko na to. Ikutin natin. Ito pa pala. Pahiga na siya guys. So, kasi ang bigat niya. Yan. Tingnan nyo. Tanggalin lang natin yung mga sa pagitan para mawala na yung dumi nila. Daming dry leaves. Crispy pa. Tigas ng iba. Kasi medyo ano pa guys yung iba. May hindi pa tuyo. Yan guys. Check ko pa rin yung kanyang ilalim dito guys. So baka may mealybugs pa rin. Ayan po ay wala naman guys dito. Pero may mga ants na ano. Yung ants na maliliit. Yun yung nag-ano ng mealybugs. Ayan. Malinis na siya guys. Kaso kailangan ko dito lagyan siya ng ano. Ng tukod siguro. Kaya ng bato para hindi matumba. Kasi ang bigat niya sobra. Kukuha lang ako guys ng bato. So ito guys. Gumawa ko ng bato. Malaking bato to. Para maano siya dito. Hindi siya matutumba. Yan, ganyan. Tanggalin na lang natin kapag okay na yung ano niya. Ito pa pala guys. So, meron pang ano. May mga dry leaves pa dito banda. May natatanggal. Ipropagate na lang natin. Di maiwasan kasi siksikan yung mga leaves nila guys. Ay! Hala, nabalik ko yung leaves. Kawawa naman. Pero okay lang. Tingnan nyo guys yung farina. Oh. So, yan na guys. Yung ating Laura. Yan. Dito pa, meron pa. Kailangan talaga siyang linisin. Ano, masyadong siksikan yung leaves niya guys. Napakahirap. Anuhin. Tatanggal talaga yung farina niya. Ayan oh. Ayan. Tingnan nyo oh. Tingnan nyo guys yung puno niya. Kita nyo ba? Oh, makahoy na siya. So, didiligan na natin yan ulit ng 7. Yung pinaka stem niya. Ayan. Tapos dito sa rosette guys, para if ever na mayroong nakasiksik na mealybugs ay mamatay din. Ayan. Dito talaga na area oh. Tapos ginaganyan ko pa rin yan guys, kahit na nasipihan ko yan ng 7. Ginaganyan ko siya. Ayan. Tapos dito sa soil niya guys, diligin din natin ng 7. Ayan. So, ayan
Ayan na guys, yung ating Laura. Nakatayo na siya kasi nilagyan natin ng bato dito. Ayan. Ito yung dry leaves na nakuha natin sa kanya. Napakarami. Tapos meron tayong pwedeng ipropagate na 2 leaves. So, dito natin ipapatong. Ayan o. Dami o. Ayan. Tapos ito guys, yung natira natin na 7, spray din natin dito. Ito yung pandidilig natin. Diligin natin. Ayan, okay na yan guys. Oh. Ayan. So ito, hayaan muna natin yan na mag-dry. So yan lang guys. So yan yung pinagkabisihan natin ngayon. Ayan, share ko lang sa inyo para may idea din kayo guys at para ma-share ko na din yung journey ko sa pagpo-propagate kung paano ko sila napaparami yung ating peach snow and murasaki. So, from leaves lang yan guys. Diba? Tapos yung ating Laura. So, that's all for today's video guys. And I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye!